Inihayag ni Commission on Election, COMELEC, na asahang ilalabas sa Miyerkules. Naku po. Ang desisyon sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang statement of contribution and expenditures SOSE para sa 2025 election. Naku po, naloko na. Ha? Kaso ni Marcoleta sa COMELEC, didesisyonan na sa Miyerkules. Eto na! Ay, ganyan to, ha? Ay, ganyan to. Ito, maya-maya nasa pinaka-climax tayo nitong live na to. Itong live natin. Pakinggan nyo muna to, mga kababayan. Kandidato. Teka muna, huwag natin ipakita yung video kasi sa TV Patrol to, ABS-CBN, baka i-copyright tayo. Pakinggan nyo na lang ho yung balita. Ayan na, pakinggan nyo. Kinumpirma ng Commission on Elections na natapos na nila ang investigasyon sa umano'y mga discrepancy sa state. Naku po. Marinig nyo? Ulitin natin, ha? Kinumpirma ng Commission on Elections na natapos na nila ang investigasyon sa umano'y mga discrepancy sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Naku po, Sus Mario Josep. Privilege speech lang pala ni Senador Pampilo Lacson ang kailangan para ma-follow up tong kasyong ito. Iya ka na. Ikaw kasi, Senador Rodante Marcoleta, panay, debate mo kay Senador Pampilo Lacson. Kung ano-ano tuloy nabubunyag. Sarap pakinggan, no? Senador Rodante Marcoleta, tapos na rin investigasyon. Sabihin na rin yung desisyon sa Miyerkules. Ay, hindi natin. Kinumpirma ng Commission on Elections na natapos na nila ang investigasyon sa umano'y mga discrepancy sa Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi ni Marcoleta na ibinigay sa kanya ang campaign donation bago pa siya naging kandidato. Base sa isang desisyon ng Korte Suprema, mapapanagot lamang ang isang kandidato sa paglabag kung nagawa niya ito sa panahong nagsimula na ang kampanya. Nakasaad din dito na sinumang maghahain ng Certificate of Candidacy ay maituturing lamang na kandidato kapag nagsimula na ang campaign period. Kunisyon ni Kontradaya Convener Danilo Araw ang SOSE ni Marcoleta noong nakarang taon. Aniya, kaduda-duda na nakalista sa SOSE ni Marcoleta na wala siyang natanggap na kontribusyon at umabot naman sa mahigit 112 million pesos ang kabuuan ng gastos niya. Ito'y kahit pa na sa halos 52 million pesos lamang ang kanyang net worth na nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Oh, ayan ho, malinaw mga kababayan, ha. Miyerkules ilalabas na ho ng COMELEC ang desisyon dyan ho sa kaso ni Marcoleta about dyan sa SOSE case niya, ha, mga kababayan. Kaabang-abang ho yan, ha, mga kababayan. Miyerkules, aabangan natin yan. Dito natin malalaman kung itong si COMELEC Chairman Garcia, kumbaga, nasa panig ng katotohanan. Ha? O ngayon, magpunta tayo ngayon dito sa pinaka, sabihin natin exciting part itong istoryang ito, mga kababayan. Kapag halimbawa, si Senador Marcoleta ay sana matanggal. Tiga ka rin sa ulo. Take two nga tayo, direct. Take two. Lights, camera. Action. Ito, mga kababayan. Andito na tayo sa pinaka-exciting part nitong ating live stream, dito sa ating istorya. Itong kinakaharap ho ni Senador Rodante Marcoleta about sa kanyang SOSE case sa COMELEC. Kapag itong si Senador Rodante Marcoleta ay sana matanggal. Ha?
sino ang papalit bilang senador? Siyempre, kukulangin yan eh. Kailangan makakompletong dose yan eh, yung pumasok ng 2025 eh. Sino? Siyempre, ang papasok dyan, mga kababayan, ang papasok dyan, yung pang 13 na muntik nang pumasok sa 12. Naalala nyo si Senadora Amy Marcos, pan 12? Diba? Ito banggitin natin ito Ito ho yung senatorial official result noong 2025 senatorial election. Basahin natin, mga kababayan. Number 1, si Bongo. Number 2, Bam Aquino. Number 3, Bato de la Rosa. Kaso, nagtatago na, hindi na nagpapakita. Hinainan ho to ng ethics complaint. Baka matanggal na rin ho sa pagkasenador yan, si Bato de la Rosa. Or masuspinde. Kasi hindi naman po pwede hanggang 2028, nagtatago yan. Baka matanggal talaga to, si Bato de la Rosa. Kita nyo yung nangyari kay kay Kiko Barsaga, alias Meow Meow. Hanggang ngayon, extend yung kanyang investigasyon. At baka masibak na to, baka mawala na. Kita nyo rin si Congressman, dating Congressman, sino ba ito? Yung sinasabi lagi delikado ang buhay niya, pero buhay pa. Si Tebes. Diba dati congressman yan? Wala na. Hinain na ng ethics complaint, pinag-usapan, pinagbutan, wala na, tanggal na. Number 1, Bongo. 2, Bam Aquino, Bato de la Rosa. Number 3, 4, Erwin Tulfo. 5, Kiko Pangilinan. 6, Rodante Marcoleta. Number 6 si Rodante Marcoleta. 7, Ping Lacson. Magkatabi talaga kayo. Kaya pala talaga nagmamahalan kayo, no? Number 5, Marcoleta. Lacson 6. Tama, no? Marcoleta 6. 7, Ping Lacson. Magkatabi sila. Ito nakakagulat. Number 8, Tito Soto. Buti talaga magkakatabi, magkakasundo Number 9, Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. Senador pala si Pia Villar, si Camille Villar. Panalo pala ito, ba't parang hindi natin maramdaman? Buti senador pala ito, akala ko natalo. Akala ko natalo to. Ba't parang di man na nagsasalita dyan?